So, allow me to preach about family. Okay, Ephesians chapter 4, verse 16, this will be our theme verse tomorrow. Siguro parang ano na to, parang pahapyaw na para sa ating bukas. Okay? Pero mas maganda pa doon sa bukas kasi may mga iba tayong itatalakayan at the same time meron tayong mga activity that could encourage one another just to learn something about family. Kaya ako personally, habang ginagawa ko kanina, medyo sabi ko, nag-adjust pa ako dahil yung puyat saka yung pagod ng biyahe. Kaya yung pagpunta doon sa May Nepal, tapos nag-stay ka lang doon ng 2 days and 2 nights, then after that, uwi ka ulit. Tapos ang pag-uwi is halos mag-spend ka ng 12 hours 12 hours yung kasi may layover or more than 12 hours. So medyo nakaka-drain. But biyaya ng Panginoon, hindi naman nagkasakit. Amen? Okay, Philippians chapter 4, verse 16. Pwede tayong tumayo at babasahin din natin yung 1 Corinthians chapter 12, verse 20 to 27. Ipito niyo po yung then bubuksan din natin yung 1 Corinthians chapter 12, verses 20 to 27. Okay, basahin natin na sabay-sabay muna yung verse 16. Ready, go. From whom the whole body fitly joined together and compacted by the which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Okay, 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12. Bagamat ito ay may kinalaman din sa church, pero as a family, we are one body. Okay, 2 Corinthians chapter 12, verses 20 to 27. Tama ba? 1 Corinthians pala, 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 20 hanggang 27. Dahil dito ko kukunin yung pinaka-message natin sa 1 Corinthians chapter 12. Kaya sabi diyan, basahin natin ang salit-salitan. Ako sa verse 20, kayo sa verse 21, then salit-salitan tayo. Sabay-sabay tayo pagdating sa verse 27. Verse 20, but now are they many members, yet one body. Nay, much more, those members of the body which seem to be more feeble are necessary. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Verse 27, now we are the body of Christ and members in particular. So sabi ko nga may kinalaman ito sa church, but we could relate dun sa tinatawag din natin na family because as a family, we are one unit. Amen? Okay, so husband and wife, pag kayo ay nag-aging mag-asawa, you are one unit. Kayo ay couple. Kung binigyan kayo ng anak, family yan, at one unit din yan. Okay, but ano ang kahalagahan ng And kung titingnan natin dito, sabi dito, may mga parts tayo ng body. Kung sino pa nga yung mga parts ng body na hindi gaano sa tingin natin, hindi gaano mahalaga. O parang napakaliit, pero mas binibigyan pa natin ng halaga dahil, imagine nyo, yung tenga natin hindi naman gaano kalakihan yan, pero pag na-irritate yan, ako isang bagay na problema ko pagka nagbabiyahe ako, kailangan meron palagi akong, kasi nangangati. Parang yan yung isang problem. May mga iba sa inyo, may problem kayo sa ilong. Pagka nagkaroon kayo ng problem sa ilong na hindi kayo nagkaroon ng sinus yan, ewan ko lang, ang ibang yung pakiramdam. Maliliit lang na bahagi yan. Pero pag nagkaroon ng problem, talagang at niisip ko nga, ang pinakamayabang siguro na isa, kamay. Pero inisip ko yung kamay, parang servant nga ng lahat ng body yan Kasi ang kamay ang naglalagay sa, di ba lahat pinaglilingkuran ng kamay halos. Pero sabi sa Bible, lahat yan is mahalaga. Okay, so ganun din sa family,
So ang message natin ngayon is every role in the family matters. Every role in the family matters. So if the family, for the family to work out well, dapat lahat ng members will work. Okay? Lahat ng members, makita natin yung pinaka-value. So tayo muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, as we listen to your message. Dalayan ko po na bigyan niyo po kami, Panginoon, ng wisdom. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng inyong pagkilos sa bawat isa sa amin. At dinadalain ko po, Panginoon, na encourage niyo po ang bawat mananampalataya. Lord God, we know na ang family namin is not a perfect unit, Panginoon. At karamihan po sa amin, Panginoon, we need to know, Panginoon, at kailangan ka namin sa aming family because ikaw lang po ang makakapag-pick sa aming mga family. We know, Panginoon, na maraming mga things na kinakaharap ang mga family, Panginoon, mga challenges from the external at ganoon din po, Panginoon, from the internal. But Lord God, we know na once we started to pray, once we started, Panginoon, na gawin namin ang aming part, ang aming role sa part ng family, Lord, alam po namin, Panginoon, na mag-i-start din po kayo na ayusin niyo po ang aming mga family. So tulungan niyo nawa kami, Panginoon, na kami po ay magdumepende sa iyo, Panginoon, patuloy na manampalataya, magtiwala, dahil alam namin, Panginoon, hanggat buhay kami, Panginoon, meron po kaming pag-asa. May mga bagay, Panginoon, na pwede po kayong gagawin sa aming family so that we could enjoy our family the way, Panginoon, na nais siya pong enjoy namin ang aming family. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa, bigyan niyo po ako ng wisdom as I preach your word. At dalayan ko po na ito po ay magbigay ng challenge sa amin at sa anuming panggagawin, Panginoon, kinabukasan dahil ito po ay magiging bahagi lamang ng aming family day tomorrow. Palain niyo pang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya so para makabawas ako ng oras bukas, amen, preach na ako ng ilang bagay na ganito. Then siguro review na rin sa susunod. O sa bukas yung mga iba, no? So makikita natin, the family is designed not by the community but by God Himself. Okay? Huwag natin sabihin na ang nag-design nito yung mga taong matatalino lang sa paligid natin. No. God designed it Himself. No? Siyang mismong nag-design ito. At the same time, lahat ng mga bagay na role ng bawat member ng family, ang Diyos ang nagbigay. Kaya nga napakahalaga bilang isang bahagi ng pamilya, basahin mo yung role mo dito sa salita ng Diyos. Amen? Basahin mo. At tingnan mo yan. Because sabi sa Psalms 127 verse 1, except the Lord built the house, they labor in vain that build it. Tanda natin, mahirap i-build, okay? Mahirap i-build ang isang family. Honestly, mahirap i-build ang isang relationship. Okay? Sabi nga nila, kapag ikaw ay mekaniko at nag-dwell ka sa makina, madaling intindihin ang makina, wala silang pakiramdam. Amen? Wala silang sariling opinion. Mahanap mo lang yung problema, fix kagad yan. Pero sa tao, once you deal with the person, hindi ganun kadali yan because we have differences. But sabi pa rin dito, kung ang Panginoon ang magbibuild, ibig sabihin kung ang Panginoon ang mag-work, if God will be the one to encourage us, at the same time siyang magbigay sa atin ng mga tamang roles natin at gagampanan natin ang role natin, listen, madaling i-build ng Panginoon ang family natin. Amen? Kaya napakahalaga na iano natin na and someday, whether we like it or not, lilipas tayo sa mundong ito. Ang family mo pa rin ang pinakamahalagang tao sa buhay mo. Amen? Family mo pa rin. Okay? Kaya napakahalaga na pahalagahan natin ating family. Yung pinaka-team natin sa Ephesians chapter 4 verse 16, for whom the whole body fitly joined together, compacted by that which is every joint supply it. Hindi lang tayo pinagbuo, hindi lang tayo pinagbigkis para magsama-sama, kundi sabi dito, every joint supply it according to the effectual working in the measure of every part. Make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ibig sabihin, napakahalaga na hindi lang tayo pinagbuklod-buklod, we are not just connected for a purpose, kundi ang pinaka-purpose niya rin is isupply yung need ng bawat isa. Kaya isupply yung need ng bawat isa. Meron lang akong 2 puntos, yung pangatlo, conclusion na lang yun eh. Okay? So number 1, yan na lang natin. No? 2 puntos lang ito, conclusion yung number 3, dahil may clear na yung number 3. Number 1, each family member need one another. Okay, each family member need one another. 1 Corinthians chapter 12 verse 21.
Ang sabi dito, and the eye cannot say unto the hand. No, hindi pwedeng sabihin ng mata, I have no need of thee. Hindi niya pwedeng sabihin sa kamay na hindi niya kailangan ng mata. Pag yan napuwing si mata, anong gagawin? No? Kailangan niya pa rin si kamay. Pag may may something na tatama diyan sa mata, ang kamay ang isa sa nagbibigay ng protection. So hindi pwedeng sabihin ng mata na hindi niya kailangan yung kamay, nor again the head to the feet, I had no need of you. Sabihin ng ulo, hindi niya kailangan ng paa. Sige, pag hindi naglakad si paa, ewan ko lang. Okay? Alam niyo yung bawat bahagi natin. So sabi nga dito, nay much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. Even though yung pinakamaliit, para bang sa tingin mo walang gaanong silbi, pero sa lahat-lahat yan, merong purpose. Sabi nga, yung kilay nga natin na kuminsan, tinatastas nyo pa no? Tinatastas bang tawag na term? Okay? Pero may purpose yan Even yung buhok natin dito sa ilong, may purpose yan. Even ang daming mga bahagi ng natin na akala mo walang saysay, walang bagay na but napakahalaga. Alam niyo pa pati yung shape ng tenga natin na hindi tayo yung katulad ng rabbit na is may purpose yan para yung frequency ng sound is, kasi ang frequency ng sound na naririnig ng hayop is mas malakas kaysa sa atin. Pero dinesign na ito ng Panginoon para yung frequency na kailangan lang natin marinig, yun lang na kaya nating i-bear. Okay? Hindi ganong malakas, hindi ganong mahina. So may mga purpose ang Panginoon at bawat curve yan. No? Even sa brain natin, ang daming curve, mayroong purpose. Bakit ang daming curve? Pag pinag-aralan mo lahat, merong purpose ang Panginoon. Kaya nga, napakahalaga dito that every member need one another. Huwag nating sabihin na hindi ko kayo kailangan. Hindi pwedeng sabihin ng tatay hindi niya kailangan ang kanyang pamilya. Hindi pwedeng sabihin ng nanay na hindi niya kailangan ng pamilya. Na hindi pwedeng sabihin ng anak na hindi ko kailangan ng magulang ko. Amen? Everybody needs one another. Okay? Ito yung mga bagay na kailangan natin. Tingnan nyo to, no? First, a family need the leadership of the father. Okay? The family needs the leadership of the father. Whether we like it or not, mahalaga ang leadership ng tatay. Okay? Maraming mga tahanan ngayon at makikita nyo bakit dumadami yung mga hindi nila ma-accept kung sino sila personally, hindi nila alam kung anong gender nila. Why? Because walang leadership sa family. Okay? Pag ang isang lalaki na hindi lumaki sa tatay, walang tatay ang isang lalaking anak, kapag lumaki yan, walang mag-guide sa kanya na siya ay lalaki. Amen? Nakukuha nyo ba? Kapag ang isang anak na babae ay lumaking walang tatay, emotional yan pero wala siyang strength, wala siyang courage, na walang magtuturo ng courage sa kanya pag wala siyang tatay. Ang isang lalaking anak kapag walang nanay, pwedeng maging matapang yan pero walang puso yan. Dahil hindi siya marunong magkaroon ng awa dahil walang nanay na nagturo sa kanya kung paano magkaroon ng emotion at the same time maging tender yung kanyang heart. Okay? Ang isang babae na anak na walang nanay, ang tendency, pag lumaki yan sa tatay, baka akala niya lalaki din siya. Dahil yun ang nakikita niya sa kanyang tatay. Ako kanya ibig kong sabihin? So napakahalaga ng dito. And one of the things na sabi dito, the family need the leadership of the father. Bigyan ko lang kayo ng 2 verses. Total, meron pa tayo bukas. Amen? Amen? Attend kayo bukas ha. Continuation to bukas. Okay? At maganda yung mga natin bukas. At may mga things tayo na pag-uusapan dahil ito yung mga need na nakita natin. 1 Corinthians chapter 12 verse 21 or Joshua chapter 24 verse 15. Ang sabi dito, it seemed evil unto you to serve the Lord. Choose you this day whom ye will serve, whether the gods of your fathers served that were of the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land we dwell. But as for me and my house, sinong nagsabi niyan? Not the wife of Joshua, but Joshua himself as a father. Ang sabi niya, and for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo ba na isang bagay na sinasabi ko sa mga staff, kami mga staff ngayon, sabi ko, we need to concentrate on the fathers.
We need to concentrate on the fathers na kailangan magkaroon tayo ng, kaya nga isang bagay na iano natin dito sa church, we will have kung meron silang youth fellowship, meron silang tinatawag na singles fellowship, then sabayan na rin natin, magkaroon na rin tayo ng fathers fellowship and mothers fellowship. Amen? Okay lang ba yun? Okay? Alam yun, total, nandito na rin lang tayo lahat, magkaroon na tayo na kahit na once in a while lang yan. Alam niyo bakit? Because kung ang tatay hindi matuto na mag-lead ng kanyang family, and by the way, kapag ang tatay naging spiritual, buong family nasa church. Kapag ang tatay nag-stand for the Lord, everybody sa church, makikita nyo active sa church. Kapag anak lang ang nag-stand, possibility po, wala pa yan. Bakit? Pag pinagalitan natin, hindi pinayagan ng tatay, hindi yan na mag-i-stay sa church. Pero kapag ang tatay ang nag-decide, makikita nyo kung paano kikilos ang Panginoon. And by the way, binibless ng Panginoon ng isang family kapag ang leadership na-observe ng tatay. Napakahalaga ng leadership ng father. Okay? Even si kasi tayo maglilid, as a father tayo maglilid para mag-serve tayo, mag-serve sa Panginoon. Sa Genesis chapter 18, verse 18 to 19, binanggit din ito ng Panginoon kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, saying that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Nagpakita ang angel of the Lord, ang Panginoon mismo, together with the angel, isang angel. At ang sabi, all nations of the earth shall be blessed in him. At ang sabi niya sa may verse 19, for I know him. Ganda sabi ng Panginoon, I know him that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring Abraham that which he has spoken of him. Ang tindi ng word na sinabi kay Abraham, na sabi ng Panginoon, I know him. Kilala ko si Abraham, kilala ko siya, and he can command his children in his whole or his household, yung kanyang whole household, para i-keep yung way of the Lord. Na ang ganda na Bakit blessed ng Panginoon ang family ni Abraham? Because Abraham is a leader. Okay? At bawat tatay na nandito, we need to learn na tayo yung leader. And by the way, pagdating sa church activities, isa sa pinaka-desire natin later on, sana isa sa pinaka-active sa church activities is tatay. Thank God for ladies na available, pero mas maganda pa rin kapag mga tatay active. Amen? Alam nyo, kapag puro babae maglilid, emotional. Amen? Pero kapag lalaki ang maglilid, walang emotion na gano'n, walang ganong drama. Amen? Amen? Kasi mga tatay yan, alangan naman magdadramahan pa, Brother Manning? Okay? Ibang-ibang kapag tatay ang nag-lead. Ibang-iba kapag ang mga men ang nag-lead. It will be a great blessing. If the husband or the father knows how to lead his family, it will be a great blessing to the wife. It will be a great blessing to the children. Why? Kasi kapag faithful ang tatay, magiging faithful ang wife. Kapag faithful ang tatay, magiging faithful ang children. At isang bagay na nakakano dito, alam ng wife that their family will be blessed because their leader is following God. As a children, meron kang yung kumpiyansa, no? May kumpiyansa ka na iingatan kayo ng Panginoon, may kumpiyansa ka na i-bless ng Panginoon yung family mo. Why? Alam mo na faithful yung tatay mo. Ang hirap ang hirap kayang tingnan niyo to, no? Kapag nakita mo na ang leader ng tahanan hindi faithful, alam niyo nakakatakot, anong mangyayari sa family? One time, nakasakay kami sa sasakyan, di ba yung mga pastor, yung mga magkakasama that time mga pastor, that time, pa lang kami, mga workers pa lang kami that time. Then sabi ni Pastor Balwis, si Pastor Balwis sa Bama, sabi niya, ang hirap pala nito, no? Nasa isang sasakyan tayo. Kapag may backslider dito, damay-damay. Amen? Okay? Baka pag may na-aksidente sa atin dito dahil may backslider, sabi niya, baka lahat tayo dito ma-aksidente. Sabihin ko rin sa inyo to. Hindi ba
Masarap ang pakiramdam kapag kasama mo yung tatay mo, leader ng tahanan, tapos nagbabiyahe kayo. Alam mo yung tatay mo nag-pray bago magbiyahe. Di ba ang sarap matulog kasi alam mo, iingatan ng Panginoon yung buong biyahe. Kapag alam mo yung tatay mo nagpipray for you, for your family, nakikita mo na nililid ng Panginoon ng tatay mo, ang tendency, ang sarap ng pakiramdam, nandun yung, hindi man perpekto ang tatay, pero at least kung makikita mo that your father is spiritual, ang sarap ng pakiramdam na meron kang assurance na ang Diyos nag-work sa family niyo. Why? Because of the leader. Ang hirap bilang tatay. Pero napakahalaga ng isang tatay mag-lead ng family. The family needs the leadership of the father. Now, Pastor, pag yung family namin hindi perfect, you need to pray for kayong mga anak, pag-pray nyo ang tatay nyo. Mamaya, meron din akong message patungkol, mamaya number 2. Kayong mga wife, pag-pray nyo yung asawa nyo. Walang imposible, kaya mag-work ng Panginoon. Second, the family needs a loving care of the mother. Hindi lang kailangan ng leadership of the father, but the loving care of the mother. Okay? Alam natin na ang tatay hindi emotional, tama? Amen? Okay? Sa mga anak, sino ang mas madaling lapitan? Sino yung mas madaling tawagan kapag may sakit kayo? Tatay o nanay? Nanay. Kapag may sakit ang bata, ang unang-unang sasabihin, nanay. Hindi tatay. Okay? Kasi alam nila na yung nanay, mamaya mag-ano kagad dyan, maglalagay kagad dyan ng very caring ang nanay. Ang nanay palaging siya yung kapag sa emotion na sa side, ang nanay ang tatay walang gaano emotion, no? Hindi gaano nagpapakita ng ang tatay. So ang nanay yung nandun yung loving care. Proverbs chapter 31 verse 26 to 28. Proverbs chapter 31 verse 26 to 28. She openeth her mouth with wisdom, and her tongue is the law of kindness. No, ito yung virtuous woman. She looketh well to the ways of his household, and eateth not the bread of idleness. And her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praiseth her. The mother, isang bagay na makikita natin, the mother will help each one, even the father and the children. Ito yung mahalaga kapag merong nanay sa tahanan. Kasi yung tatay na parang walang gaanong yung pusong bato, no? Siya yung magtuturo para magkaroon ng puso para bang at least kahit papaano may magbe-break ng tatay. Para bang, nasosobrahan mo na yung palo, magpapaalala. Amen? Napakahalaga na yung nanay ang nakikipagano'n. Sabi niya dito, yung tongue ng nanay is the law of kindness. Ibig sabihin, pag ang nanay nagsalita, mas matindi pag tatay nagsalita eh. Pag nagalit ang tatay, talagang lahat tago eh, amen? Pero kapag ang nanay, kahit nagalit na yan, meron pa rin kindness eh, no? Okay? Iba pa rin yung iba pa rin yung approach eh. Iba pa rin yung yung ng nanay. Kaya nga napakahalaga na nandun yung nanay. Her mouth is full of wisdom to encourage the husband. His mouth is full of wisdom to encourage their children. Ang nanay ang madalas na nag-encourage, ang nanay ang madalas na nagbibigay ng yung para bang nakikita niya yung emotional being ng isang tao. Ang nanay ang nakakakita niyan. She is also the one to teach the kind and to be kind and to have a tender heart ang isang tao. Alam niyo, ibang-iba kapag may nanay. Nakakita na kayo ng bahay na walang nanay? Pati bahay mukhang mukhang hindi mo makikitang bahay eh, man. Okay? Ibang-iba kasi yung nanay eh. Parang maliwanag ang paligid kapag nandiyan yung nanay. Maayos ang paligid pag nandiyan yung nanay. Okay? She is a blessing. Ang nanay, kapag nandiyan ang wife, she is a blessing to the husband as she supports his leadership. Alam nyo, malaking blessing sa isang family ang isang wife or mother na very supportive sa husband. Mahirap maging leader ang lalaki, pero ang gumagawa ng leader, alam nyo kung sino yung maker of a leader?
Ang tumutulong para magkaroon ng leader sa bahay is no other than the wife. Ang pwedeng mag-break ng leadership sa bahay, pwede rin ang wife. So either you break the leadership or you make the leadership. Napakahalaga na ipakita mo sa inyong mga anak kung paano ka mag-support, mag-encourage sa husband. Why? Because ikaw yung unang-unang titignan nila how you follow your husband. Magiging example nila kung paano ka sumunod at magrespeto ng husband. So she is also a blessing sa kanyang mga anak because she teaches them to keep the house in order. Ang nanay ang nagtuturo kung paano maging maayos ang tahanan. Ang nanay ang nagtuturo kung paano magluto. Ang nanay ang nagtuturo kung paano magugas ng pinggan. Maging orderliness ang bahay. Ang nanay ang nagtuturo. Okay? So the family needs a loving care of the mother. So we need the leadership of the husband, the loving care of the mother. Third, the family needs the lively joy of the children. Okay? Yung lively joy of the children. Alam nyo, isang bagay na hindi nyo man alam ito, kayong mga anak, kayo ang kaligayahan ng magulang. Hindi nyo lang alam kung anong pakiramdam ng unang pinanganak kayo, no? Kaya nga pwedeng kantahin yung nung isinilang ka sa mundong ito. Laking tuwa ng nanay mo, no? Okay? Hindi nyo lang alam yung joy na may regay nyo sa amin during the time na pinanganak kayo. At ang sabi sa Proverbs chapter 23 verse 24, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall joy with him. Ang tatay daw ng isang maayos, isang righteous na bata will rejoice. Isang wise na child will have joy. So, napakatindi ng joy na binibigay ng mga anak. The children is the source of joy of the parents. The parents, isang bagay na makikita natin, ng parents, they work hard. Okay? They sacrifice a lot. Sometimes kapag wala ka pang anak, mabibili namin yung gusto naming bilhin, pero pag may anak na, wala na. Okay? Hindi mo na mabibili lahat ng gusto mong bilhin kasi ang unang-unang priority, gatas. Ang unang-unang mong priority pag nag-aaral na tuition fee. Ang unang mong priority, baon. Amen? Okay pa ba kayo? Parang si Mana Santa yung mga mukha niyo. No? Okay? Alam niya, nag-iisip ang mga magulang to the point na nagsisave ng pera yung mga magulang ninyo kasi iniisip nila, alam niyo bang, kayo mga bata, tingnan niyo to ang isipan ng mga magulang, nagtatrabaho sila, iniisip pa nila na just in case na may mangyari sa amin, na mamatay kami, dapat secure yung mga anak. To the point na kung pwede lang magkaroon ng insurance yung nanay at tatay. Ganong katindi yung isip ng mga magulang sa inyong mga anak. And one of the thing na kailangan ng family, and ito yung isang pinakamagandang bagay na pwede ninyong ibigay sa family, one of the thing, kayo ang magbigay ng kaligayahan sa family. Yung joy, na kapag nakikita namin na kayo ay masipag mag-aral, masaya kami kasi hindi sayang yung tuition fee. Amen? Amen? Kapag nakikita namin na tumutulong kayo sa at pina-appreciate ninyo mga magulang, masaya kami. Alam nyo, kayo yung pagka once na naglambing kayo sa magulang, lahat ng pagod ng magulang mawawala kapag kayo na yung naglambing. Amen? Alam nyo ba yung kayo ang nagbibigay ng joy. So napakahalaga ng joy na binibigay ninyo sa parents. Na sometimes hindi nyo lang to alam. May mga merong pagkakataon na sinabi to ng nanay ko one time, sana namatay na ako ng time na yon. Nung narinig ko yun, sabi ko, ayokong sabihin ng nanay ko yung bagay na yun. And I want to create something na gugustuhin niya pang mabuhay. Na meron pa siyang reason na mabuhay. Kaya from time to time, kahit hindi ganun, even during the time na assistant pastor pa lang ako,
hindi ganun kalaki yung allowance ko, pero if it is possible, kung kaya ko makapagbigay, magbibigay ako. Ngayon, nagbibigay ako ng allowance monthly. Sabi ko, wag na kayong magtrabaho, wag na kayong pumasok sa politics kasi nasa politics sila before. Pero sabi ko isang bagay na is, Lord, gusto ka lang magbigay ng joy na kapag ka narinig mo yung magulang mo nagsabi, salamat anak, I love you anak. Alam niyo isang bagay na hindi niyo alam kung anong binibigay niyong joy kapag kayong naglalambing sa magulang. Amen? Sa Psalms 127 verse 3, tingnan niyo yung sinabi dito hanggang verse 5. O lo, children are the heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Alam niyo ba na kayo ay, kayo ay pamana ng Diyos? Kayo ay reward ng Diyos? As arrows in the hand of the mighty man, so the children of the youth. Kapag meron kang kung ikaw ay isang kang soldier, parang ang dating namin sa ang na ninyo is arrow, yung bang alam namin na meron kaming someday, meron kaming kagalakan in the future. And that sabi niya diyan sa verse 5, happy is the man that hath his quiver full of them, they shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Kaya nga, mas maraming anak, mas masaya, amen? Kayo mga nagsisimula pa lang, kayo mga bagong kung kaya nyo pa mag-anak, sige lang, kung kaya nyo buhayin, kahit na 6, o kaya 12, para meron 12 tribes. Parang hirap kapag iniisip natin, honestly, sino sa inyo ng dati, tama na yung isa. Tapos later on, sasabihin mo, sana 2. Tapos sabi mo, tama na yung 2, pero isipin mo, sana 3. Tama na yung sana. Kami nun, sabi namin, tama na yung 3 dahil ang prayer ko, 3 anak. Ang prayer ni Sister Larnie, 2 anakan. Answered prayer, 2 anakan, 3. Pero sabi ko, sana ginawa ko na lang na 4. Para meron pa isang lalaki, no? Okay? Pero ibang-iba yung joy kapag ang mga anak mo, nakikita mong ginagamit sila ng Panginoon. Your heritage. So we need the leadership of the father. We need the loving care of the mother. We need the lively joy of the children and the family. Kayong nagbibigay ng saya. So sana saya, hindi yung anong tawag doon? No? Kasi baka pag hindi saya yung binibigay, rin yan baka yan pa mag-cause na mamatay yung magulang niya ng maaga. Okay? Kaya maganda, maging source kayo ng joy. Amen? Number 2, okay, second point, each family member must care one another. Each family member must care for one another. Ang ganda ng sinabi sa verse 25, 1 Corinthians chapter 12, verse 25. Ang sabi niya dyan sa may 1 Corinthians chapter 12, verse 25, that there should be no schism in the body, but that the member should have the same care one for another. Ano yung sinabi niya yung, dapat walang yung kung tutusin, bawat isa sa atin, ang gusto natin is to care for one another. Wala tayong kompetensya. Wala tayo dapat hidwaan. But rather, isang bagay na makita natin sa ating family is we care for one another. Each one need one. Amen? Amen? Bilang magulang, kailangan mo ng anak. Bilang asawang lalaki, kailangan mo ng asawang babae. Bilang anak, kailangan mo ng magulang mo. We need one another. Sabi nga dyan sa may 1 Corinthians chapter 12, verse 23, and those members of the body which we think to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, and our uncomely part have more abundant comeliness. Bawat isa sa atin, huwag niyong sasabihin, wala akong kailangang gawin. Si tatay dapat ang gumawa nito, si nanay dapat ang gumawa nito. No. Bawat isa sa atin dapat may gagawin. We need one another. Okay pa po ba kayo? Okay? Mainit ba? Hindi. Parang mainit, dagdagan nyo yata yung siguro hindi nyo kasi hindi naman na lahat, pero grabe init, no?
Talagang malapit na tayo sa impyerno. Malapit na siguro mag-rapture, no? Okay? Halos lahat naman nakasindi eh. Pero ang init. Number 1, the father needs the respect of his authority. Okay? Di ba ano yung kailangan natin sa tatay? We need the leadership of the father. But the father need the respect for his authority. Gusto mong i-lead ng father ang tahanan, then you need to respect the leadership or the authority of the father. Ang sabi yan dyan sa Ephesians chapter 5 verse 33, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Yung word na reverence, yung reverence dyan is respect. So the husband cannot lead, the father cannot lead if you will not respect the father. Naalala niyo yung sinabi ko na isang member sa kinila Pastor Doug Season, yung kwento niya one time, na palaging problem, nagkakaroon sila ng problem, then one time sinabi ng kanya asawa, why not gawin mo yung sinasabi ni Pastor Doug? Anong ibig sabihin gawin ko yung sinasabi ni Pastor Doug? Yung i-lead mo yung family. Sabi ng kanyang husband, gustong gusto ko, ayaw mo kong payagan. Okay? Alam nyo, kahit na ano yun, pero totoong ano daw yun eh. Then the wife, nakita niya, and from time to time, binabanggit sa pulpit, mahalaga ay yung leadership ng husband. Okay? Ang husband ang dapat mag-lead sa anak, hindi pastor. Amen? Ang husband dapat ang mag-lead sa wife, hindi ang pastor. Ang pastor magpipreach, pero pagdating sa family, ang responsibility nasa husband, nasa father. Pero kailangan i-respect yung kanyang authority. So kailangan niya maging leader, pero kailangan niya rin na siya i-respeto. He needs to understand, he needs understanding. Ang husband kailangan nyo ring unawain because the responsibility is too heavy. At the same time, hindi showy ang husband. So kailangan unawain ng husband. Tingnan nyo kung paano nyo matutulungan yung husband ninyo o yung inyong tatay para mag-lead. Sometimes husband could commit mistakes, pero sabihin nyo to, kapag nagkaroon ng mistake ang husband, kapag merong palpak ang husband, huwag nyo naman sabihin, sabi ko na nga eh. Dapat ako talaga nag-decide eh. Hindi siya matututong mag-lead kung minamak mo yung leadership. Amen? Okay pa ba kayo? Mahalaga to. Pero kung once na sinabi mo, walang perpekto naman. Kahit na nagkamali ka, at least learning lesson yan, magiging supportive pa rin ako sa wife. Alam niyo, ibang gagawin nyo pag sinabi niyo yung words na yun. Even magkamali siya, you are making a leader. You are helping to have a leader in your family pag natutunan mong irespeto at encourage ang husband. Kayo mga anak, someday, baka mas maging matalino pa kayo sa mga magulang ninyo. Huwag ninyong pagsabihan ng mga tatay ninyo na para ba magkaroon kayo ng tamang respeto sa tatay. Amen? Amen? Okay? Tamang respeto sa tatay because still, siya pa rin yung leader. At ibibless ng Panginoon kapag ang nagli-lead, tatay. Sabihin ko sa inyo to, hindi binibless ng Panginoon. Unawain nyo maigi to at pag-aralan nyo to. Lahat ng decision na ginawa ng family na walang pahintulot ng tatay, hindi binibless. Obserbahan nyo yan. Pag hindi in-honor ang leadership ng tatay sa family, hindi i-bless ang mga ginagawa nating decision. Palaging merong mangyayaring negative. Why? Because yung leadership ni-neglect. Every time na nani-neglect ang leadership, every time na hindi in-acknowledge ang leadership, something wrong will happen.
Gusto nyo i-bless ang ginagawa nyo, acknowledge the leadership. Kaya kapag may gagawin kayo, may plano kayong buong family, make sure na alam ng tatay. Baka lahat nagplano na, yung tatay wala pang alam. Amen? Yung sasabihin mo, Han, gising ka na. Magdadrive ka, saan? Paano kayo nagplano? Hindi ko man alam lahat ng... You need to respect the leadership of the father. Amen? Amen? Okay lang ba kayo? Church, binabalikan ko lang itong ano ha. Kasi isa ito sa idinil sa atin ng Panginoon sa World Missions Conference. Okay? Second, the mother needs the affection and care. The mother needs the affection and care. 1 Peter chapter 3 verse 7. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Okay? Ang mga kababaihan, men, ang mga kababaihan, mukha man niyang superwoman. Okay? Parang malatatapang yan na tigre. Pero sa totoo lang, they are weaker vessel. Pag sumigaw yan, subukan mo rin sumigaw. Ano rin yan? No? Hindi ganun kaano yan. Okay? They are weaker vessel. They are still emotional. Sometimes ano lang yan, nagpapanggap lang yan na matapang, pero emotional ang babae. Amen? Amen? Kala mo lang Wonder Woman yan, ang kala mo sinasalo lahat ng bala. Pero emotional ang babae. Ang babae, kailangan nila ng constant affection and understanding. Bakit understanding? Kasi mahirap unawain ng babae. Amen? Nagbabago kapag may period, nagbabago kapag ano. And honestly speaking, even sila, sinasabi nga ng mga ibang babae, buti naintindihan nyo kami, no? Pero sa totoo lang, we need to study them. We need to learn. Okay? Kung meron mang book, How to Understand the Husband, ganito lang kaliit. Pero kapag may book, How to Understand the Wife, siguro, ilang volume. Pero isa lang, simplihan lang natin. Hindi mo kailangang unawain ng babae. Simple lang. Mahalin mo lang. Magkaroon ka lang ng affection. Magkaroon ka lang ng care. Magkaroon ka lang ng pangunawa. Simplihan mo lang. Hindi mo kailangang, alam niyo kung minsan ang problema dahil iniisip natin kaya nating unawain lahat, hindi natin kayang unawain lahat. Pero ang kailangan lang is yung constant affection. Nasasabihin mong, yung meron kang pagpapakita na hindi siya invisible, na nakikita siya, napapansin siya. Okay? In some way, nabibigyan ng attention. Kailangan ng wife, bagamat ang wife para bang walang kapaguran, pero emotionally, drain yan, na kailangan mo siyang may constant affection. So, vice versa ito, no? Ang wife, kailangan niya magkaroon ng reverence sa kanyang husband or respect sa kanyang husband. Ang husband, kailangan nating ipakita na we really care for our wife. At ganun din, children, no? Kayong mga anak, huwag niyong tingnan na parang Wonder Woman o Superwoman ang inyong mga nanay. Kailangan nila ng mga little hands ninyo para maghugas ang pinggan. Amen? Kailangan nila ng little hands ninyo para magluto. Kailangan nila ng little hands ninyo para mag-ayos ng bahay. Little hands. Pero many hands yan, kapag pinagsama-sama, kailangan nila yan. Sabihin ko sa inyo, once na may nangyari sa nanay ninyo, kayo rin ang magsasuffer. Kapag ang nanay ninyo nagkasakit, walang magluluto. Pag nanay ninyo ang naging bedridden, ewan ko lang kung kaya nyo mag-survive. Kaya hanggat malakas ang nanay ninyo, learn na tulungan ng nanay. Amen? O to, children, no? Kala nyo naman nakalimutan ko, no?
Ano naman ang kailangan ng children? So, ang children, so ang husband, they need leadership, pero kailangan ni respeto. Ang wife, yung para bang nagbi-build ng house ng sa love and care doon sa loob ng house, but they need affections also and understanding. Ang bata, they also they provide lively joy sa bahay, but they need constant attention from parents. They need to be guided. Amen? Ang mga bata kailangan natin, sabi dito sa Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go. Hindi dito yung sasabihin lang, kundi we need to train them. Alam niyo kung gaano i-train ang bata? Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Nakita ko lang ito nung binabasa ko. Sabi, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Yan yung utos na kailangang ibigay sa mga bata. Something na kailangan natin ituro sa mga bata. Pero paano natin ituturo? Verse 6. Tingnan yung sinabi sa verse 6. And these words which I commanded this day shall be in thine heart. Ilagay mo muna yan sa puso mo. At tingnan niyo sa verse 7. And thou shalt teach them diligently unto thy children. Ituro mo ito diligently unto thy children. And shall talk to them when thou sittest in thine house. Nakita niyo yung, paano niyo ituturo ito? Hindi ito yung tinext mo lang o ano. Gusto nila na sabi ng Panginoon, gusto mong ituro yan, umupo ka katabi niya. Lumakad ka kasama niya. Humiga ka kasama niya. When thou sittest, when thou walkest, when thou liest down, when thou risest up. It means, gusto natin magkaroon ng maayos na family? Give time to your children. Attention. Another ano daw nila pag sinabi mo raw yung love, another terminology ng love o pag dinify nila yung love, another 4-letter word, that is time. Give time. Kaya palang sabi ng Panginoon, ituro niyo ito habang kayo ay nakaupo, habang kayo ay naglalakad, habang kayo nakahiga, habang kayo ay bumabangon. Why? Ang gusto ng Panginoon ganito. Hindi mo lang yan tinuturo just for them to learn, but also to develop yung relationship. Amen? Amen? Alam nyo, kaya maganda pa rin yung yung may mga times na may lakad na magkakasama. Alam ko may hirap ito, no? Pag mga bata, ang hirap isama dahil bata, makulit. Okay? Kapag lumaki, ang hirap isama kasi ayaw nang sumama. Amen? Marami na excuses. Kaya ang hirap eh. Kaya nga mahalaga dyan, hanggat kung ano yung meron ngayon, yung present, make sure na meron kayong time. Make sure na i-priority natin ang anak. They need to be lovingly corrected. Okay? Sabi pa rin sa Proverbs chapter 22 verse 15, foolishness is found in the heart of the child, but the rod of correction shall drive it far from him. Okay? Walang correction is worse. Alam niyo ba na mas worse kapag walang correction kaysa may correction? Mas mahalaga pa rin na meron tayong constant na correction. Dahil once na nakuha na nila yan as early as possible, hindi na sila lalayo dyan. Then lastly, each member must treasure one another. Sabi ko nga, conclusion na lang to. Ang sabi nga sa may 1 Corinthians chapter 12 verse 26, whether the members suffer, all the members suffer with it. One member is honored, all members rejoice with it. Each one need one, amen? Each one care for one. Okay? Hindi lang natin dapat need, kundi dapat kinikare din natin. And the absence of one member in the family, yung absence ng one member in the family affects the whole family. Amen? Once na nasubukan nyo ng meron ng humiwalay sa family, mararamdaman nyo na malulungkot kayo. Lalong-lalo na kapag sanay kayo na buong family nandiyan kayo palagi. Lalong-lalo na kapag kayo yung very close yung family. Paso, bakit very close? Kasi isang higaan lang lahat, amen? Yung kakatabi talaga lahat. Na halos kabisado mo na yung amoy ng bawat isa. Okay?
Sila Missionary Arteta, by next year, isa sa anak nila o dalawa yata yung kailangang magano na mag-aaral dun sa isang mas malapit na ano, I think kasi yung mas malapit na bansa sa kanila dahil hindi na naman pwede dito sa may Pilipinas, at least mas malapit yata sa I think sa Vietnam or somewhere. Pero sabi nila, Pastor, pinag-uusapan pa lang namin, iniiyakan na namin. Nag-uusap-usap pa lang, nagkwekwentuhan pa lang, sabi ni Sister Rose, yung asawa ni Pastor, nagkukwentuhan kami kasama ng isang missionary Soloriano. Sabi niya, Pastor, nagkukwentuhan pa lang, umiyak na si Ma'am Rose. Because pagka dumating na sa punto na mawawala yung maapekto ng bawat isa. Kaya i-treasure nyo habang nandyan sa piling ninyo yung magulang ninyo. Hanggat kasi whether we like it or not, mag-iwalay kasi someday mag-aasawa yung mga anak natin, hihiwalay sila, amen? So once in a while nyo na lang sila makikita. Pero mas masaya kapag nakita nyo na yung apo, tama? Someday kapag may apo na yung mga Pero, tingin ko sa inyo, ang hirap. And how much more kapag permanently na hindi mo na makakasama. So, alam niyo isang bagay na inaano natin ngayon? I do not know what will happen for this year. I do not know what will happen for the next year. Pero, why not i-treasure natin yung moment na meron tayo ngayon? Amen? Amen? We need one another. We need to treasure one another. We need to encourage one another. Kaya ngayon pa lang, kung malayo ka sa magulang mo, i-message mo naman yung magulang mo na namimiss mo rin sila. Okay? Tawagan mo naman na namimiss mo rin. Alam mo, kailangan din hindi mo natin sila madalas makikita, pero at least, i-develop pa rin natin na nararamdaman natin yung bonding. At kung may opportunity, kung ang family natin hindi maayos, then let's work out. It's not too late, amen? Amen? Kung hindi mo na in-enjoy yung relationship, it's not too late. Start to pray. Start to pray. There's nothing impossible sa prayer. Amen? Sometimes kailangan lang natin mag-ask. We have not because He asked not. So ipag-pray mo. Pag-pray mo. And I pray na ang family natin maging stronger, ang family natin, each family dito sa church. Sana supportahan nyo rin ito. Church, pakikiusap ko lang ito talaga sa inyo. I-build natin ang leadership ng mga kalalakihan sa ating church. Ipag-pray natin yan. Amen? Amen? Okay? Sana sa ating mga kalalakihan, pag-pray natin to be a leader. A leader that will lead our family closer to God, serving God, prioritizing God, at tayo maging good example. Ako gusto kong makikita ako ng mga anak ko na from time to time nakikita nila ako na nakalude ako sa Panginoon. Kinakausap ang Panginoon, may ginagawa para sa Panginoon. Amen? Okay, pag-pray natin yan. Okay lang ba kayo? Parang kuminsan ang hirap mag-praise ng ganito pero blessing to because this is God's design. Amen? Ulitin ko, pag hindi na-observe ang authority at nineglect ang authority, walang blessing. So napakahalaga ng irespeto ang leadership. Amen? So pwede tayong tumayo lahat. Karoon tayo ng invitation. Hindi ko alam kung ano yung bagay na pinangusap sa atin, but as I pray, magpipray muna ako. Pagkatapos ko magpray, if God spoke to your heart, ugaliin natin, naluluhod dito sa harapan. At kung gusto nyo dyan sa may niyang kinaupan, mag-kneel down, pwede kayo mag-kneel down dyan. But make sure to respect God by kneeling down. Kung hindi mo talaga kaya, just sit down, pero at least
huwag kang matutulog ha, magpe-pray ka talaga. Kausapin mo ang Panginoon. So manalangin muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa binigay niyo po Panginoon ng message. Bless niyo po Panginoon muli ang aming invitation. Kay pong muli Panginoon na may taas sa aming kalagitan. In Jesus I pray. Amen. So habang tumutugtog ating pianist, hindi na natin patatagalin. If God spoke to your heart, go to your knees, talk to God. Ulitin ko, it's not too late. It's not too late. It's not too late to pray for your family. If you think you are a failure, may failure ka as a parent, as a children, kung ano man ang role mo sa family mo at nagkaroon ka ng failure, it's not too late. Ipakita natin this time kung paano natin pinapahalagahan ng bawat membro ng family. If we need to really pray, if we need to every night mag-kneel down kayo sa Panginoon, if you need to fast, magkaroon ka ng fasting, prayer and fasting for your family, just do it. And you will see kung paano mag-work ang Panginoon. At bukas, another lesson, as I pray na makasama namin kayo sa family day natin, to strengthen the connection of our family at may strengthen pa tayo lalo. So tayo po'y manalangin na habang nakaluhod kayo, let's pray together. Heavenly Father, maraming salamat po muli sa binigay niyo po Panginoon na message. Maraming salamat po for giving us this wonderful truth mula sa inyong salita kung paano niyo po Panginoon dinidesign ang family. And we know Panginoon na meron kaming mga pagkakamali, may mga bagay kaming pagkukulang, each of one Panginoon sa bawat isa sa amin Panginoon. Lord God, but we pray na tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, to treasure yung moment na meron po kami ngayon. Na pwede pa po naming ayusin ang aming mga relationship. Na pwede namin, Panginoon, gawin pang aming responsibility as a husband and father, as a mother and wife, and also for the children, Panginoon. Lord God, I pray na tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga singles namin, Panginoon, that they will desire to have a family guided by your word. At i-desire nila, Panginoon, na kayo pong magbibigay sa kanila ng mga steps along the way para mag-build ng kanilang family someday. Lord, i-bless you po, Panginoon, ang bawat isa. Kung ano man ang pinanalangin, I pray, Panginoon, na kayo pong may taas pong muli. Pagpalain niyo pong lahat na ito, i-bless you rin po, Panginoon, na aming fellowship bukas para sa aming family day. At dalayan ko po na kayo pong muli, Panginoon, ng mag-work din, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Ito na po amin sa mo dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.